yung isip natin sa Diyos. Maraming umaagaw ng attention natin. Andyan na yung ating trabaho, mga anak, asawa, hobbies, at iba't ibang demands at distraction ng buhay. At kailangan natin mag-ingat na hindi sila ang mas pahalagahan natin, kundi ang dapat nabigyan natin ng priority ay ang relasyon natin sa Diyos. Ang ibig sabihin ng pag-focus sa Diyos ay magiging intentional ka na tignan ang lahat ng bagay, sitwasyon at pangyayari sa kung paano ito tinitignan ng Diyos. Mananatili ka na nakafocus sa kung sino ang Diyos at magtitiwala ka sa Kanya. Kadalasan, kaya nawawala yung focus natin sa Kanya ay nagdududa tayo kung totoo ba na siya ay mabuti at gagawin niya kung anong pangako niya sa atin. Kaya kaibigan, ang pagtitiwala mo sa Kanya, ang pagfo-focus mo sa Kanya ay magpapakita ng surrender. Pero paano mo ito gagawin? Una, focus on the source. Alalahanin mo na siya ang source ng lahat ng bagay na kakailanganin mo. Mag-focus ka lang sa Diyos. Filipos 3:1, sa wakas mga kapatid, magala kayo sa Panginoon. Hindi ka abalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Wow, ang source ng kagalakan ni Pablo ay hindi yung circumstansya o hindi yung kawalan ng problema o hindi nakatingin si Pablo sa Panginoon. Sabi niya, magalak kayo sa Panginoon. At sabi niya, hindi ka abalahan para sa akin na ulitin ko ang naisulat ko na. Ibig sabihin, doon pa lang sa chapter 1 and chapter 2 ng Filipos ay sinasabi na ni Pablo na i-focus ninyo ang inyong buhay sa Panginoong Yesus. Dahil siya lang naman talaga ang source o ang pinagmumulan ng lahat ng pangangailangan natin sa